Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamalalakbay, narito tayo muli sa ating podcast, ang Pueblo Amante de Maria, ang ating Saturday Habit. At kumusta na po kayong lahat? Siguro po puyat na puyat kayo dahil sa ating simbang gabi. Tandaan niyo po, 9 araw yung simbang gabi, hindi isa lang ha. At kasama po natin ngayon sa ating podcast na ito si Father Franz Baasis. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Yan, magpapasko na. No, mga kamanlalakbay, no? Kaninang madaling araw, nagsimula na tayo ng simbang gabi. Ngayon, yung mga nag-anticipated dyan na simbang gabi. Ngayong gabi naman, yung kanilang pangalawang gabi na, no, ng simbang gabi. Ayan, ngayon din po ay Father, no? Gaudete, Sunday, no? Mga naka-pink tayo ngayon, December 16. Amen. Ayan. Ngayon makakasama din natin syempre Father yung pinaka sikat no na author at pinakamagaling no na secretary ng ACSP no. Pinapakilala po muli natin ang ating pinakapipitagang brother Kendrick Ivan Panganiban. Ay, Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. So, welcome po muli po sa isang episode po natin ng Pueblo Amante de Maria. Masayang-masaya po ulit ako makasama kayo, the fathers. At syempre po, natutuwa po kasi kumpleto po tayong tatlo. Amen. Correct. Noong mga nakaraan po, lagi po tayong kulang ng isa. Kulang-kulang. So, ngayon po, Trend. magkasama po tayo ngayon dito. Amen. Amen, Brother Evan, and my father, Franz. Ivan, saan ang punta natin ngayon? Ngayon po tayo po ay mayroon pong special episode kasi po alam naman po natin kapag papalapit na po ang Pasko, napaparami po yung mga special Special episodes episode. natin dito po sa Pueblo Amante de Maria. At ang ating pong tatalakayin po ngayong araw po tungkol po sa isang special po na pagdiriwang. Kasi po nagbigay po ng pahayag ang ating Santo Papa na magkakaroon po tayo ng indulgence para po sa nagaganap po na Jubilee. May Jubilee po pala ngayon yung ika-800 anibersaryo nung paggunita po doon sa Belen, yung unang Belen na ginawa po ni Saint Francis of Assisi doon po sa Italia. Naalala ko yun, Father Nante, di ba po, nung pumunta po tayo ng Assisi po at saka ng San Giovanni Rotondo, nakikita po natin doon sa mga paskel na yung Jubilee po na ito, Father, no? Yes, yes. Oo, syempre, nakita ko ngayon mga pictures nyo doon, lumawak din kayo, talaga nakita ninyo yung lugar, no, ni Saint Francis of Assisi. Kaya siguro maganda na ang interviewin natin tungkol dito ay isang Franciscan. Sa tingin mo, Kuya Ivan? Ayo naman po. No? Sige, Sino po para magpapakilala pakilala ng sa ating atin yung guest? ating magiging guest siguro ngayon, Father Nante, sino po ba ang ating makakasama ngayon sa episode natin na ito? Thank you, Father Franz. Thank you, Brother Ivan. Ang kasama po natin dito ay hindi iba sa atin. Ito'y ating kadayosis, ito'y taga Tanay Rizal sa San Ildefonso Parish. Ngayon siya po ay professed and ordained member ng Order of Friars Minor or the Franciscans. He is currently Director of Aspirants of Our Lady of Angels Seminary or OLAS of the Franciscan Province of San Pedro Bautista in Quezon City. So ito ay formator at saka talagang magaling to na pare, magaling na Franciscan. Amen. Siyempre po, tsaka taga-Tanay eh. Yes, yes, yes. Ayun. Diocese Kung sa bakit napunta Antipolo sa yun. mga Franciscano, dapat sa diocese na to eh. Manalakmay, welcome po natin si Reverend Father Eric Alagwe, OFM. Hello, Father Eric. Hello, Father Nante. Hello, Father Franz and Brother Kendrick, no? Viva la Virgen at kapayapaan sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Ayan, viva la Payapaan, Virgen. Father. Yes, opo. Father, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin dito sa podcast na ito. Simulan na po natin ating kwentuhan, Brother Ivan.
Opo, Okay po. anytime. So para po sa ating unang katanungan, Father Eric, ano? So paano po ba nagsimula itong debosyon po na ito ni San Francisco sa banal na mag-anak na nasa sabsaban po doon sa Italia? Tama po ba ang pangalan po ng lugar ay Greccio? Diretso. Greccio, opo. At paano po naipalagana po ito sa buong simbahang Katolika? Opo, so una-una, ngayong taon na ito ng 2023 ay pinagdiriwang ng lahat ng mga Franciscans ang 800 years or the 8th centenary of the Greccio experience o ang tinatawag nating ang unang Bilen. Ito ay nangyari noong 1223. Kaya nga this year, 2023, marami kaming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Una-una, bukod sa Greccio, ngayon din ay pinagdiriwang namin sa taon na ito ang 800 years of the approval of the Regula Bullata or the rule of Saint Francis. Kaya Wow. kasama ng blessing ng 800 years ng Greccio. Then next year, 2024, is the 800 years naman ng stigmata of Saint Francis. No? So, 2 years before his death, na-receive niya yung 5 sugat ng ating Panginoon. Itong Greccio naman, 3 years before his death. Kaya on 2026 is the 800 years of the death or the transitus of Saint Francis. So paano ba ito nagsimula? Kilala natin si Saint Francis bilang madebotong tao at malakas ang devotion niya lalong-lalo na sa Pasko. Gustong-gusto niya, big deal para sa kanya din laging ipagdiriwang ang inkarnasyon or ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos mula sa kanyang karanasan ng kanyang pagdalaw sa Holy Land. Kaya naman noong 1223, 15 days before Christmas, which is December 10, sa bayan ng Greccio, isang maliit na bayan sa Italia, gusto niya doon gawin ang pagre-reenact ng unang ang Kapaskuhan. Sapagkat kung babalik pa sila ng Assisi, baka malampasan sila ng Pasko. Alam naman natin si St. Francis, walang sasakyan yan. Para sa kanya, nung panahon na yun, ang kabayo ay tanda ng kayamanan. No? So, because of his poverty, lagi silang lakad. At kung aabutan ng paglalakad, baka hindi sila makaabot sa Kapaskuhan kung uwi sila ng Assisi. Kaya 15 days before Christmas, pinapunta niya yung mga kapatid na friars kay Sir John or si Knight, isang sundalong si Juan na kaibigan niya na taga Greccio na nakilala niya sa kanyang misyon habang siya ay nagpapahayag ng mabuting balita. At sinabi nga niya kay John mula sa mga kapatid na friars na ihanda ang Greccio sa celebration ng Pasko ng December 24 ng taong 1223. So, sa kanilang paghahanda, siyempre dahil nga big deal sa kanya, in-invite din ni St. Francis, pinasabi kay John na magsama ng mga tao, ganun din ng sanggol na bata, na gagamitin nila sa reenactment plus yung dalawang character ng Greccio, which is the ox and the ass or ang baka at ang donkey na sumasariwa sa kapanganakan ng ating Panginoon. And so, nangyari na noong December 24 sa gabi ng yung midnight mass, si St. Francis, dahil nga hindi naman siya pare, siya ay isang deacon. So, nagsuot siya ng dalmatic as a deacon sapagkat in reality, actually ayaw niya maging deacon because of his poverty, because of his simplicity, but because he is a founder, kailangan niyang sumunod, no? Doon sa tinatawag nating hierarchy ng simbahan bilang isang founder. Kaya siya ay napilitang mo-ordain as deacon. So siya, during the mass, nagsuot ng damit ng diakono, ng gabi ng December 24, 1223. Binasa ang Ebanghelyo on the account of the nativity of our Lord. And then, during the homily, binigyan ni St. Francis ng diin ang kahulugan
ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. So yung teolohiya ng incarnation or the incarnation of the Son of God. And so, after the homily, noong kinuha na ni St. Francis yung sanggol, itinaas niya, nagliwanag ang lugar o ang yungib ng Greccio. Ang lahat ng mga taong nakasaksi, dala-dala ang kanilang mga torch, hindi doon sa liwanag ng torch, kung hindi liwanag na galing sa sanggol at lahat sila ay napaluhod. Nang hinalikan ni St. Francis ang sanggol, ang sabi niya, nagmarka sa labi ng bata yung lasang gatas na parang hinahalikan niya ang Panginoong Hesukristo. So ang lahat ay nakakita ng milagro, the miracle at Greccio noong gabing iyon. Kaya naman sa galak ng mga tao, inuwi nila pati yung mga dayami. At ang sabi nga, yung mga dayami ay nakatulong upang ang mga may sakit ay gumaling. Ang mga buntis ay nakapagpanganak ng maayos at ang mga nagkakaroon ng mga hinihingi ay naibigay because of that experience ng batang si Jesus sa Greccio. At ang Greccio ay nakilala, kumalat, at higit sa lahat, yun, yung devotion na yun ay patuloy na isinagawa. At sinasabi nga na doon nagsimula yung devotion natin ng Belen o short for Bethlehem. Ayun po. Napakaganda pala nung kwento ng Belen, Father. Thank you, Yes, thank you. Father Nante, opo. Ang ganda talaga. Ngayon ko lang yan lubusang narinig sa iyo pa, Father. Father Franz, ano ba gusto mong itanong kay Father? Yan. O nga, ako po nadala din ako sa emotion nung pangyayari na yun. Nai-imagine ko yung bawat sandali no, na nagaganap noon kay St. Francis of Assisi. Nakatukayo ko po. Opo, yan. Sinasabi po, Father Eric, na sa Pilipinas, di ba, pinakalaganap ang paggunita ng Kapaskuhan, no? Paano po naipapalaganap din ang debosyon na ito sa Belen o sa Sabsaban sa mga simbahan sa Pilipinas sa pagdiriwang po ngayon ng panahon ng Adbyento at panahon po ng Kapaskuhan? Opo, una-una, kasi nga tayo mga Pilipino, kilala tayo doon sa ating pagiging family-oriented, no? Kaya yung Belen ay simbolismo ng isang pamilya. At ang sa nangyari nung unang Belen, mga pamilya din ang unang dumalo at inaimbitahan doon sa witnessing na nakita nila doon sa Greccio. At kung titingnan natin, Father Franz, yung teolohiya doon sa loob ng Greccio, hindi siya isang palabas lamang, no? Or parang isang reenactment lang. Dito gustong ipakita ni Father Francis o ni Amang Francisco yung tunay na kahulugan ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. First is the humility of the passion, no? Ang pagpapakumbaba ng anak ng Diyos. Ipinanganak ng hubad, namatay ng hubad. So makikita natin yung continuity ng the humility of the passion. Second is the poverty of the Son of God. Yung pagkakatawang tao ng anak ng Diyos na nasa salamin sa mga dukha, sa mga maghihirap, sa mga marginalized, na gustong ipakita ni San Francisco na ang kapanganakan ng anak ng Diyos ay mula sa sabsaban. Kaya nga, yung simbolo noong ox, noong donkey at saka noong baka, na nandoon yung sinners and saints na tinatawag natin, yung symbolic, no? Hanggang sa nadagdagan ng maraming characters ngayon, nadagdagan ng maraming mga angels, kasi doon sa narrative na lang noong the birth of our Lord Jesus. Pero yun, yung sumisimbolo yung donkey, yung sumisimbolo noong as at saka ox, na tayo bilang mga makasalanan papalapit sa Panginoon na ating tagapagligtas. So the incarnation is a symbol of the Word became flesh, ang pagkakatawang tao na darating at darating ang anak ng Diyos dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Yung even yung the philosophy or the theology of Saint Bonaventure, the humility of the passion
And the poverty of the incarnation because of the generosity, ang walang hanggang kabutihan at pagmamakal ng Diyos sa atin. Darating at darating ang anak ng Diyos upang tayo ay iligtas. Amen. Napakaganda naman ang theology ng Oh. Belen, Father. Father, ano po yung napapakita ng debosyon ng pagtatayo ng Belen? Alam natin, napakadami nagtatayo ng Belen sa Pilipinas, hindi po ba? Diyan yata sa may bandang Tarlac, talagang sa mga munisipyo, may contest pa sila. Ano po yung Tama. napapakitang debosyon ng mga pagtatayo ng Belen, Father? Yung spiritualidad ng mga Pilipinong Katoliko bilang mga deboto ng mahal na Birhen. Opo, unang-una, ang Belen ay simbolismo ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. At sa Belen, hindi pwedeng di mawala ang mahal na Birheng Maria at si San Jose, no? Kaya nga, ano ba yung connection nung incarnation, noong passion, ni humility kay Mama Mary? First is si Maria, syempre, tumugon ng oo sa kalooban ng Diyos, the fiat of Mary, no? At yung pagtugon ng oo ni Maria, the humility of Mary is mirrored in the humility, yung kababaang loob ng anak ng Diyos, na si Jesus ang unang nagparamdam ng pagmamakal at si Maria tinanggap yung pagmamakal na yon ng anak ng Diyos sa kanyang pagtugon ng oo. At kaya every time na nakakakita tayo ng Belen, iba yung feeling di ba? Parang nostalgic na parang magpapasko na naman, pamilya. Dapat kompleto yung pamilya, at sa Pasko, dapat hindi pwede mawala ang Belen. Yun yung laging in-encourage natin sa mga tao. Kung naglalagay tayo ng Christmas tree, sapat mas maglagay tayo ng Belen kasi He is the reason for the season. That is the reason bakit tayo may Belen, because He is the reason. Siya ang dahilan ng Kapaskuhan. Kaya dapat hindi natin pwedeng ipagpalit ang Belen sa mga komersyalismo, hindi natin pwedeng ipagpalit ang Belen sa mga Christmas tree, sa mga kung ano-anong handaan lamang at mga kung ano-anong decoration sa bahay. Sapagkat siya ang dahilan ng Kapaskuhan. Kaya nga sa Franciscan tradition, meron kami tinatawag na 3 Cs. First is the crib, second is the ciborium, and the third is the cross. No, yung 3 Cs na ito, nagsimula sa crib, ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, and then ciborium is the symbol of Eucharist. At for St. Francis, that is the summit. And then the third is the crucifix, the cross. Because yun nga, He is the reason for the season. Ipinanganak ng hubad, namatay ng hubad. Tiningala ng mga dukha nung siya pinanganak, at nung siya ay namatay, nakabayubay na patuloy na tinitingala ng mga mahihirap. Amen, Father. Grabe po ang Sarap naman ang ating kwentuhan. Opo, sobrang ano po ng reflection po natin sa pagkakataong Hindi tayo nagkamali ng impita kay Father. Amen. Opo. So, Father, tulad po nung nabanggit ko kanina, sabi nga po sa atin, talagang naging espesyal po lalo itong ating pagdiriwang po na ito ng 800 years nung experience po sa Greccio. Kasi nagbigay po ang ating Santo Papa ng plenary indulgence sa lahat po ng dadalaw, lalo na po sa Belen daw po pala mismo, no? Dadalaw sa Belen sa isa po sa mga simbahan na ngayon po ay pinangangalagaan po ng mga Pransiskano. So ito pala ay from December 8, so nung nakaraang linggo, hanggang sa darating po na February 2 ng 2024. So Father, maganda malaman po na ating mga kamanlalakbay, paano po ba nangyari to at paano po naimungkahi po itong indulhensya po na ito para sa lahat po ng mga Franciscan churches? Okay, unang-una, ang simbolismo nito ay yung grasya ng Diyos. Patuloy na pinapadama sa atin yung grasya ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos na nangyari 800 years ago sa Greccio. Kung paano ang mga tao na natanggap, kung paano ang mga tao nakatanggap ng biyaya, ng miracle, yung miracle or yung experience of Greccio ay patuloy na ipinapadama sa atin hanggang ngayon, yung diwa ng Belen. Imagine, from 800 years na hanggang ngayon, patuloy pa rin nating sinasariwa at makikita natin na that is really a mystery.
yung parang yung longingness natin na patuloy tayong lumapit sa Belen. Kaya nga kung paano every August to meron tayong indulgence o natawag nating porsyungkula indulgence, meron din tayo ngayong plenary indulgence sa lahat ng mga deboto, mga Katoliko na magdadasal, pupunta sa mga Franciscan churches na na-administered ng mga friars at dito ay makakatanggap sila ng plenary indulgence bilang biyaya ng tinatawag nating 800 years. Kaya nga mapalad tayo na inabot natin nitong 800 years ng Belen. At sana ay patuloy na makilala at maramdaman sa pamamagitan ng Pueblo Amante de Maria ng programang ito na patuloy tayong mailapit kay Maria, kay Jose at kay Jesus sa Belen at patuloy nating matanggap yung grasya ng ating Panginoon. So saan bang mga simbahan tayo ng mga Franciscan churches? Sa OFM, dito sa Manila, pwede tayong pumunta sa Minor Basilica of San Pedro Bautista, sa San Pedro Bautista sa Quezon City. Pwede rin tayong pumunta sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati. Pwede rin tayong pumunta sa National Shrine of Our Lady of the Abandoned sa Santa Ana, Manila. And then meron din tayong simbahan sa San Jose Tagapagtanggol dito sa Commonwealth, and then St. Clair sa Nabotas. So ito yung mga simbahan in particular na ina-administer ng OFM. Meron din tayo sa mga kapatid nating Capuchin. So sa Lourdes, Quezon City, sa Tagaytay, sa Mandaluyong. And then kung tayo magpunta ng Cebu at ng Mindanao, meron din tayo mga Franciscans na pwede nilang puntahan upang matanggap nila yung indulhensya, yung grasya ng kapatawaran ng pagmamakal ng ating Panginoon. Yun. Napakaganda po, Father, ng inyong pong pagbabahagi no, ng mga simbahan din na pwede nating puntahan at maraming pagpapaulan ng Diyos ang biyaya sa atin ngayon. Amen. Father, papasok tayo ngayon sa inyong pagbabahagi naman ng inyong personal na karanasan sa ating mahal na ina, no, ng inyong pagdedebosyon sa Kanya. Maaari niyo po bang ibahagi ang inyong talagang pagkakakilala sa ating mahal na ina? Paano po kayo nagdedebosyon sa Kanya bilang isang paring Franciscano rin po? Opo, unang-una ako ay talagang deboto ng mahal na Birhen, no? Ang unang nagmulat sa akin ng devotion na ito, syempre, ang mahal na Birhen ng Antipolo, sapagkat ako ay taga-Tanay at yung devotion namin ng taga-Tanay na laging pumupunta, laging may pilgrimage sa Antipolo sa buwan ng Mayo at sa buwan ng December, no? So parang looking forward kami na dapat every time yung family namin laging magsisimba tuwing Mayo at tuwing December dyan sa Antipolo. Ako ay lumaking Legion of Mary. At the age of 8 years old, natuto na ako magdasal ng Santo Rosario because yun nga sa Legion of Mary, dapat marunong ka magdasal ng Santo Rosario at yung devotion natin na papunta kay Maria. Dinadala tayo kay Maria sa kanyang anak na si Jesus, no? So yung devotion na yon ang tumutulong sa akin upang patuloy na kumapit, especially sa mga hamon ng buhay. At the age of 8, natuto ko magdasal ng Magnificat, no? Yung siyempre sa Legion of Mary, dinadasal natin. Magnificat, di ba? So, sinisang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, no? Na hanggang ngayon, kahit pari ako, yung foundation ko ng pananampalataya kay Mama Mary ay hindi nawawala at patuloy na nadadagdagan at patuloy na lumalalim. Amen. Amen, Father. Amen. Ayun nga, Father, no? May isa pa po kaming tanong, Father, no? Meron po ba kayo talagang parang karanasan na naramdaman ninyo ang mahal na Birhen sa inyong buhay na talagang pwede niyo po ibahagi sa ating mga kamanlalakbay? Oh, yes, Father, no? So, alam mo, Father Franz, talaga ramdam ko yung pagmamahal ng Birhen na parang hindi niya ako iniwanan. So, kahit na nung pumasok ako ng seminary, pagka-graduate ko ng high school sa San Ildefonso College, no, sa SIC, pagpasok ko dito nga, ang seminary na pasukan ko is under the protection of the Blessed Virgin Mary, the Our Lady of the Angels. And then, yung talagang patnubay niya na parang lagi niya akong hindi
hindi niya ako pinapabayaan na malayo sa kanya. You know what, Father? Yung first assignment ko is sa Bicol. At 6 years ako doon. Nandoon yung under the protection of Our Lady of Peña Francia and Our Lady of Salvation. Yung pananampalataya ng mga tao at yung mismo pananampalataya ko na talagang lalong lumapit, lalong kumapit sa kanya yung tunay na kahulugan ng Viva la Virgen, no? Kapag nasa Naga ka, talagang tataas ang iyong balahibo kapag nakita mo yung tunay na kahulugan ng pananampalataya ng devotion. And then after 6 years ng pastoral ministry and mission ko sa Bicol, nalipat ako ng Santa Ana, Manila. At sa Mama Mary pa din, the Our Lady of the Abandon, no? Nuestra Señora de los Desamparados. So 3 years ako dyan sa kanyang pangangalaga, and then katulong din ako ng parish na patuloy na ipakilala si Maria, lalong-lalo na sa mga deboto nito. And then after my mission in Santa Ana, syempre Franciscans, bumalik na naman ako sa province at sa Isabela. And you know what? Nandoon yung Our Lady of Gibang, yung visitation ng Gibang naman. So talagang parang yung maternal protection ng Birhen, yun yung lagi ko na-associate na tipong sa bawat lugar at probinsya na mapuntahan ko, talaga namang Pueblo Amante de Maria. Tayo yung bayang sumisinta na bawat probinsya na pinupuntahan ko, nandoon yung Birhen. And then after 3 years in Isabela, nalipat ako ng Cagayan, so Our Lady of Piat naman, no? So kung sabi ko nga, kung ang buwan ng Mayo sa atin sa Antipolo, kung ang buwan ng September nung nasa Bicol ako, and then kung nung nasa Santa Ana ako, buwan din ng Mayo. Ngayon naman yung buwan ng Hulyo, July, no, sa Piat. Talagang yung the whole Ilocano pride, talagang pumupunta at nagpipilgrimage sila kung hindi sa Gibang, doon sa Piat. Kaya yung talagang yung pagiging ina ni Maria, hindi niya ako iniwanan sa ganung bagay na lahat na mapuntahan ko, nandoon lagi siya. And then after 16 years nga ng pastoral, napunta naman ako sa formation, napatuloy akong kasama ng Mahal na Birhen mula sa Bicol, Peña Francia, Santa Ana, Our Lady of the Abandoned, and then sa Isabela, Our Lady of Gibang, and then Our Lady of Piat sa Cagayan. And then ngayon, panibagong yugto from parish to formation, malaking pagbabago, pero yun nga, nandun pa rin ang Mahal na Birheng Maria, the Our Lady of the Angels. At ito naman yung aking ngayong tinatawagan sa panahon ng mga trials and struggles bilang isang formators, si Maria ng mga Angeles. Ayun. Amen. Amen. At Father, siguro bilang huling katanungan po, no, so bilang isang Fransiskano, isang deboto ng Mahal na Birhen, isang pari, paano po sa tingin ninyo kayo natutulungan ng pagdidebosyon ninyo po sa Mahal na Ina, lalo na po dito sa banal na sabsaban, ito pong banal na pamilya, na sa inyo pong ministeryo po at paglilingkod sa ating pong simbahan? Unang-una, sa pamamagitan nga ng Kapaskuhan na ito, no, ako katulong ng mga Franciscan friars na patuloy na pinapakilala yung kahulugan ng Greccio, ang unang Belen, na patuloy tayong dalhin sa sabsaban sa pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. At syempre, hindi pwedeng maging tao ang anak ng Diyos kung Mahal na Birheng Maria. Kaya hindi natin pwedeng i-disregard ang ginawa ng Mahal na Birheng Maria bilang pagtugon sa kalooban ng ating Panginoon, no? So, kaya tayo, sino ba tayo para hindi rin tumugon sa panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria na daluyan ng pananampalataya patungo sa kanyang anak na si Jesus. Kaya sa panahon ito ng Kapaskuhan at sa pagdiriwang natin ng Greccio, huwag nating isantabi lamang si Maria, bagkus kasama si Maria at kasama si Jose sa selebrasyon ng Greccio, ang unang Belen na kung saan ipinakayag ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin 800 years ago. So mga kamanlalakbay, isang paalala lang po sa panahon na ito ng 800 years ng Greccio. Kahit na po matatapos ang kapanahunan ng Kapaskuhan sa baptism
Lord, sana wag din natin alisin ang ating mga bilen sa ating mga tahanan bilang tanda ng pagsasariwa ng 800 years ng Belen sa Greccio, ang unang Bethlehem. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Father Eric, sa napakaganda niyong binahagi sa amin ngayong podcast na ito tungkol sa Belen. At maraming salamat din kay Father Franz, maraming salamat kay Brother Ivan. Ano ba ang challenge natin sa episode na to, Brother Franz? Ayan. So, para sa ating do whatever He tells you. Ito po, Father Eric, yung parang, kumbaga sa Legion of Mary, atas na gawain. No? Ito yung parang, natin, no, apostolate, no? Yung ano pwedeng gawin, no, ng ating mga kamanlalakbay, no? Meron po kung 3 inihanda, no, na for our do whatever He tells you. Una, syempre, kailangan nating bumisita sa mga Franciscan churches, no? Mga binanggit ni Father Eric. No, kailangan natin sulitin ngayon yung grasya ng Diyos. Maramdaman natin ang grasya ng Greccio, 'di ba? Yun yung pinakamagandang magagawa natin din, maintindihan natin yung sasabsaban nangyari sa unang sabsaban sa Belen at ang nangyari naman sa Bethlehem at ang Belen ng ating Saint Francis of Assisi. No? Pangalawa, no, maglagay tayo ng Belen sa ating mga bahay, mga kamanlalakbay, no? Kung kaya nating maglagay ng mga COD, no, Christmas on display na kung ano-anong mga nakalagay doon, mga Santa Claus o kaya mga Christmas tree, pinakamaganda rin nating mailalagay yung Belen, no? Na yun yung magpapaalala talaga sa atin ng ating pananampalataya at ng ginawang pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpapakababa, sa kanyang pagiging mahirap. At pangatlo na ating magagawa, no, ngayong panahon na ito, bago dumating ang Pasko, mga kamanlalakbay, no, ang Belen ay hindi lamang isang display. Ang Belen ay hindi lamang yung nakikita rin natin sa mga simbahan. No? Ang Belen din ay nandoon sa mga pamilya na walang tumatanggap, mga pamilya na lubha talagang nangangailangan. Kaya mga kamanlalakbay, inaanyayahan ko kayo na tumulong kayo, no, kahit sa isang pamilya na talagang hirap ngayong panahon na ito. No, sa abot ng inyong makakaya, na maparamdam niyo sa kanila ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagiging yung biyaya para sa kanila. Ang di gagawa ng challenge, anong mangyayari, Father Nante, Brother Ivan? Nako, papangit kayo ngayong Pasko. Pangit. Pag hindi kayo gumawa ng challenge. Amen. Amen. So maraming salamat po mga kamanlalakbay, mga viewers natin dito sa ating podcast. At huwag niyo pong kakalimutan na ito ay i-post at i-share sa inyong mga Facebook accounts at sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak para mapalaganap pa natin ang debosyon sa Mahal na Birhen at para maraming matuto tungkol sa Belen. At mga kapatid, nakita natin ang Belen pala, ang pag-aayos pala ng Belen ay 800 taon na nakakalipas, 800 years na. At ngayon binibigyan tayo ng pagkakataon na makatanggap ng grasya sa panahong ito ng Kapaskuhan hanggang sa 1 taon at samantalahin po natin ito. Samantalahin natin ang biyaya ng Diyos, ito'y libre para sa ating lahat at sama-sama tayong magdiwang ng simbang gabi at ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Viva la Virgen! Viva! Ngayon po nga natin si Father Eric ng maiksing panalangin at saka final blessing. Ang makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa pamamagitan ng iyong anak na dumating sa mundo, ang Emmanuel, ang Diyos na kaisa natin. At sa pamamagitan ng kanyang inang si Maria, ang naging dahilan ng kanyang pagiging tao. Nawa, Panginoon, patuloy mong bandisyonan, basbasan ang lahat ng mga patuloy na nakikinig sa programang ito ng Pueblo Amante de Maria, ang lahat ng deboto ng mga mahal na Birheng Maria na patuloy na umaasa sa kanyang paggalinga. Kayo na po ang bahala sa amin at nawa sa pamagitan ng okasyon ng pagdiriwang namin
ng Kapaskuhan sa darating na araw ng Pasko, patuloy naming madama ang kahulugan ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos sa mga kababayan namin nagdurusa, mga dukha, mga mahihirap at isinantabi ng lipunan. At nawa sa pamagitan ng okasyon ng Pasko, patuloy kami makapaglingkod sa iyo at sa lahat ng mga tao na patuloy na umaasa ng aming mga panalangin, ng aming mga pagkalinga at higit sa lahat ng iyong makainang pagmamahal. Niling namin ito kay Isa ng banal na anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang At Panginoon sumainyo. at pagpalaan kayo ng makapangyarihang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva! Viva la Virgen! Viva Viva la la Virgen! Virgen! Maraming salamat po sa Greccio in the Rieti Valley here in Italy. This is where 800 years ago St. Francis instituted a beloved tradition. He invented the nativity scene. The first time anyone decided to reenact the birth of Jesus. And it was right here in a cave when the entire town came in with candles and singing, and they had a baby, a child, a woman to represent Mary and a man to represent Joseph. They had animals. They had the entire scene set out right here in this very spot. And to be able to come here and to sing this musical based on the story of the Nativity is such an amazing honor. The birth of Christ among us, a great light shining through all these shadows, shining now so bright. You come to us from dirt and dust in a manger so fair and warm. This child received by those who believe. True God in human form, true God in human form. Holy One, I am yours. Holy, beloved God, your saving power is sure. So here we stand on this beautiful rock of Greccio, this beautiful Franciscan house of prayer where we remember and we commemorate where Francis intimately celebrated the coming of the Word becoming flesh, the birth of Christ. And for Francis, this was the most important event that took place in our salvation history.
that the Word became flesh, that is, God became in the form of human form and became among us. And not only to be among us, he came as a little child that we could hold in our arms, and a little child that was born in the poverty of a creche, especially a poor creche in Bethlehem, but here reborn once again. So every day here in this monastery, they liturgically celebrate this feast of Christmas. Every Mass here, the readings are for the feast and the solemnity of Christmas, remembering that Christ is born once again, and that this is a cause of great joy, great peace, and great blessings for us and for the world. I can still remember the first time I felt the heat of that sacred fire. It was when I decided to leave everything I once loved behind, money, prestige, and chose instead the treasures of heaven. You see, I wanted to imitate Jesus because I knew that he was the source of this heat that I was feeling within me. It didn't take long for other men to feel that same fire. And they came to live with me, and Claire's decision to follow a similar path inspired so many women to leave their homes and to come live with her at San Damiano. But my life was so much more active than hers, traveling all around the world, wanting nothing but to share this fire that I was feeling within. By the time I reached the tiny town of Greccio in 1224, that inferno was burning out of control. It was a few years before that when I was visiting Bethlehem that the birth of Christ became a real, tangible thing for me. You see, I realized that Christ is being born every moment, not just that sacred day in the city of David. He's being born in you right now. And you. And you. All of us. And that's what I wanted people to experience. I wanted them to be able to actually touch the Christ child as he lay there in the manger, and to see the smile on his mother's face. The birth of Jesus isn't just something for our minds to conceive, but something for us to experience. Because when we do, when we truly experience that fire, the heat alone takes over everything.